ito'y magandang development na kung saan sinusuportahan ng Kamara o nag-file sila ng resolution na papasokin na ang ICC para doon sa pag-imbestiga sa war on drug. At ito'y napakaganda at pakinggan natin ang isang congressman na kung saan isa sa mga nag-sponsor sa resolution na si Congressman Bini Abante ng Maynila. This resolution is about principles, not personalities. And the rule of law is a sacred principle in our republic. Even our Supreme Court says that despite the country's withdrawal from the Rome Statute, it says, and I quote, "The ICC retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. Hindi po tayo dito para idiin ang partikular na tao o grupo. Ang idinidiin po natin dito ang rule of law. Kita natin sa PTV Sentro Balita. At ngayon, ito naman ang masasabi ko sa aking pananaw, no? Ito'y magandang development na kung saan isa na naman sa mga congressman ay nangungunang mag-file ng resolution na papasokin na ang International Criminal Court, no? Itong ICC, at ito'y napakaganda na kung saan dinidiin at binabanggit ni Congressman Bini Abante ng Maynila na the rule of law shall prevail. At totoo naman mga kababayan, dahil ang ating sinasandalan, tayong mga ordinaryong sibilyan at mamamayan, tanging batas lang ang ating inaasahan nating mapupuntahan. Tayong mga mahihirap na walang kakayanan, kundi ang batas, ang hustisya, at ito'y ipapairal sa lahat ng mamamayan, no matter who they are, anong kalatayuan, anong kalagayan niya, lahat tayo ay under the rule of law. At ito ang inidiin na sabi ni Congressman Bini Abante, hindi yung personality, kundi ang ating batas sa lupa. At kung hindi may deliver ang batas sa bawat sibilyan, ang mga kaluluwa na lang ang maglalakad. Ilang libo, samantala 2-4 lang na tao ang papanagutin sa ilang libong tao sa bansang Pilipinas na mabigyan ng hustisya. At bakit matatakot sila na hindi nila papasokin? Bakit matatakot si Rocky, si Aguirre o si Panilo, na mga abogado naman sila at kailangan maging transparent sila at walang i-consult sa batas at wala silang pagtakpan? At bakit nila katakutan? Di ba? Ayun ay maglaking katanungan na kung saan harapin nila kung wala silang kinatakutan. At kung saan ang mga tao, pag hindi maibigay ang hustisya, saan tatakbo ang mga tao dahil ang hustisya lang ang inasahan ng tao. Ito yung mga patay, mananaog ba sila sa langit? At dadalhin nila yung kanilang mga reklamo? O kaya ang mga buhay magrally at susugod sa justice hall para hihingin ang hustisya? Kung hindi hustisya, maggaya iyon ng nasa Romania na kung saan ang mga tao na mismo ang nagbigay ng parusa sa kanilang leader na hindi binibigay ang tamang hustisya. At sana mga kabayan, hindi dumating sa ganun na kung saan ang mga tao na ang magrally kung hindi maibigay ang tamang hustisya. Yun na lang ang pinakahuling hustisya na hinihintay ng mga libu-libong tao na binawian ng buhay. At ang mga tao na nakaalam sa demokrasya na naghihintay ng hustisya ay tumitingin at tumatanaw at naghihintay
ng tamang panahon sa hostisya.